Update po tayo dito sa Sabelia. So, since halos patapos na po yung aasintadahan, plastering naman po ang sunod na ginagawa ng team. Ayan. So, may mga part po na ipa-plastering at meron din pong part ng inaayos na po nila yung paglilinya ng mga PVC pipe. Ayan, nakakonect-connect na yun. So, mga linya ng tubo na kailangan i-set up na bago tayo mag-flooring dito. So, sa slab, meron tayong tubo, PVC na nilagay dito. Yan. Drain po yan doon sa ating slab or balcony. Tapos dito, meron din po siya. So, yan yung sinasabi ko sa inyo, mga dapat natin i-consider during renovation. So, kung dapat palitan na, dapat palitan na. Kasi merong mga part dyan na hindi talaga maiiwasan na tamaan po. Once na naghukay, then pwedeng magkaroon po ng relocation. Yan. Tapos dito na yung extension. Tinakpan na siya. So, tinanong namin yung may-ari kung gaano kalaki yung bintana na gusto nilang ilagay dito. So, nasa 120 po ata yan. 120 by 120. Tapos, yung plastering. Dito yung kanilang lababo. Tapos, dito yung kitchen. So, lilinyahan muna ng mga tubo. Kaya nag-order po kami nung nakaraan. Ayan, mga PVC pipe. 5 po yata o 4 po yata ang sukat niyan. Tapos meron na rin tayong pinapasok na insulation. Inuunti-unti na namin yung pagpasok ng pang-interior na materyales kasi yung installer ko ng Kisame, yung mga tile setter, pwede na silang pumasok at least pag available na, meron ng materyales na gagamitin. Ito po yung cement board, 1/4 po. Panggawa natin ng kisame, pang cover sa hagdan, panggawa ng kisame dito, pang room partition. Tapos ito yung mga metal stand. Ayan, metal stand. So, itong part na to, tatakpan. Aasikadahan yan. Tapos, sakto lang din, before kami magtibag, natakpan na dito sa kabilang side. So, dito sa taas, nagka-plastering na sila. Plastering. So, dito yung lalagyan ng sliding. So, 120 po ata yan. 120 lang ang kaya kasi poste na po yan. Dalawa na yan eh. So, bali dito is bathroom. Bathroom niyan dyan. Tapos nagkakaroon pa tayo ng demolition. Hindi na pwede yan. Tapos dito po, naka-plastering na rin siya.
Ayan. Tsura natin. So, since meron na pong napili si sir na tiles, pwede na rin po namin yun sukatan tapos i-ready na rin. By the way, dito nga po pala sa unit nila sir, wala siyang insulation. Kasi yung nagbakla sila dito para sa ating concrete gutter, wala daw pong insulation. So, mapapansin nyo, yung kisame, ayan, nanilaw na. Ayan, nanilaw. Ibig sabihin, may leaks dyan. Kaya siya naninilaw, gawa na siguro. Baka yung metal framings dyan is may kalawang na. So, ito yung sinasabi ko sa inyo, pag may existing na, actually, pag kumuha nga kayo ng pa-housing, mas maganda yung wala pang mga kisame, wala pang mga tiles, kasi mas matrabaho siyang gawin. So, ito, since ang suggest namin is lalagyan ng PVC panels, babaklasin po namin to. So, babaklasin, i-check kung maraming metal stud, yung ginagamit po sa metal framings, kung marami bang metal yan na naka-install dyan. Kasi kung konti lang, kaya kung mapapansin nyo, yung dugtungan po ng cement board is, bumitaw na. Then, minsan, yung sobrang init din po kasi, nakaka-apekto rin yan sa pagbitaw ng ating mga cement board. Ayan. So, eto, pag nakuha po namin to, nabaklas namin siya ng buo, ibabalik din namin siya. Pero, ito po, aayusin po namin, kasi yan nga, possible may leaks. Kung mapapansin nyo, parang may kulay green, parang lumot, nilulumot na. So dito, mababago pa natin yung mga abang ng wires. Halimbawa, gusto nila sa isang kwarto magkaroon ng isang center light tapos 4 na pin lights, pwede. So babaguhin nga lang din. Pero ito, di natin alam kung ano to. So kung okay lang to, pwedeng iangat natin yung pinaka-ceiling. So, check na lang pag nabaklas na. So, pag nabaklas, yung kisame na yan, ibabalik, tapos ipapatong po namin yung PVC panels. Magsaservice na rin po siya as insulator. Kaya po kami naglalagay ng insulation ng cement board, patong-patong, doble-doble, gawa ng yero kasi to, yero ang pinaka-roofing. So, kung direct natin yung PVC panels, possible po kasi lumutong siya agad. Kaya, ayan, pinapatapos muna natin lahat ng cement works. Cement works ang tawag ko. So, plastering ang ginagawa. So, dito, mayroon pang mga aayusin. So, sa renovation, talagang merong mga existing na tapos tatanggalin, sasarahan, bubutasan. Ganun talaga. So, bali dito po sa unit naman ni ma'am, since nabuhusan na po yung pinaka-slab, syempre, waiting din tayo sa curing period. Ayan. So, itong wall ni sir, ipa-plastering din po yan. Kay ma'am, wala na ditong wall. Dito lang po sa may likod na part. Actually, hindi na kami mag-wall dapat dyan. Pero, nag-message kasi si ma'am sa amin na pinapalagyan niya ng pader. So, pero,
mas maganda rin talaga may pader para, alam nyo na, medyo safe. Tapos ipa-plastering na rin po yan. So ang gusto rin ni ma'am, may open din po siya na part dito. Ako talaga, pag napanood itong vlog ko, mas maganda talaga may open. Kasi guys, sobrang init na po pag saradong-sarado na. Lalo na pag wala na pong papasok na natural na hangin. Kasi kulob na kulob eh. So, dito po sa part na to, bathroom na po ito. Bathroom. Same lang din. May mga leaks. So, babaklasin po yung mga kisame. Then, kung makukuha po ng buo, ng maayos pa, ibabalik din. Tapos, ang suggestion nga namin, patungan na lang po ng PVC panels. At the same time, maayos din po namin yung wirings dito. Kung gusto ng may-ari, maraming ilaw pwede. So, yun. Pero dito po, ang ginagawa namin ngayon ni Ray, yung mga, eto pong second floor, binibilangan na namin siya ng tiles. Kasi kung makapili na po yung may-ari, pwede na po namin siyang ma-order at maipon na po lahat ng materyales para ano na lang kami, magdi-dispatch na lang po kami ng team dito. So, feeling ko dito sa balcony ni Sir. Kaso, yun nga, 2 poste na po kasi yan. Parang maganda sana maglagay ng ilaw kasi may nakita ako. Pero, okay naman. Goods naman. Yan. Siguro, ang o-orderin at o-order na lang namin mga materyales dito is mga buhangin, tsaka semento. Kasi halos tapos na rin naman po ang extension. Flooring na lang. Ayan, flooring. Magkabilang unit. Pero sa totoo lang, mas maganda rin talagang naghintayan na lang. Kasi ang daming kahoy doon. Iniisip ko kung paano yan i-dispose. Ang alam ko kukunin yata yan ni ma'am. Sana makuha na yung iba. Kasi ang gagawin na lang namin na gagamitan po ng kahoy is yung para sa lababo. Eh dito kay ma'am, ang dami pang kahoy. So gusto ko sanang yung ibang kahoy dito makuha na. Makuha na siya. Hello po, good morning. Nandito tayo ngayon sa Bella naman. So, dito po ang ginagawa ng team is plastering. Hello po, good morning. So, since na po natin yung pinaka-extension nila ma'am tsaka ni sir, plastering naman ang kanilang ginagawa. Actually, yung likod na part okay na. Dito sa may bakod ni ma'am, okay na rin, na plastering na. Ito rin side na to, may plastering na. Ayan. Pati rin po dito. Tapos yung paikot po dito sa may balcony, na plastering na rin yan. So, i-share ko lang po sa inyo, gawa ng after po ng asintada, plastering na ang sunod na ginagawa. Tapos ang susunod na po dyan, pwede na pumunta yung electrician para mag-wirings. Tapos, mapapansin nyo, pag plastering, pinong buhangin ang ginagamit. So, merong mga para maggraba-graba o mga bato na nahahalo. Yan na rin po yung gagamitin natin na pang flooring. So, talagang sa renovation, kailangan po talaga proseso.
So, I think maganda dito ipalagay ni Sir, tiles, lalo na doon sa may harap. Or pwede rin naman pintura. So, i-check po natin dito sa may second floor. So, sir, pinapatanong ni Ray, ma'am, pinapatanong ni Ray kung yung hagdanan po ba natin is sisimentohin, bubuhusan, para sunod na rin po ito. So, dito guys, yan. So, tinatapos na po yung pagpa-plastering kasi marami bang mga buhangin ang gagamitin. So, pakonti na ng pakonti yung mga materialis na yan. Mas luluwag na. Kaya nga po sabi ko kay ma'am, kung pwede nang hakutin yung ibang mga kahoy, gawa ng tapos naman na. So, ang paggagamitan na lang naman po ng kahoy is yung lababo. Yung lababo na lang. So, dito po, nagpahabol si ma'am ng bakod. Ayan. So, mas maganda nga yan. Na-plastering na rin po. Mas maganda nga yan para hindi na rin po kita dito. So, plastering. Tinatapos ang plastering. Ayan. So, dito rin po sa kabilang side. Ayan, na-plastering na rin po yan. So, ito, wall na lang to ni sir. Hindi na kami nag-asintada dito. Kasi kay ma'am, slab lang dito eh. So, meron tayong mga titipagin dito. Waiting lang tayong matapos yung kanilang pagpa-plastering. So, taas ang tinatapos, tapos sunod po sa baba na. So, ito, kung papabuhusan nila sir tsaka ni ma'am yung kanilang hagdan, pwede naman para mas matibay. Nasama naman na po yan sa scoop of works. Ayan po siya. Pero I think matibay naman po yung bakal dito. Maayos naman yung pagkakagawa sa kanya. Sa iba po kasi, parang lumulundo o lumuyog-yog. So, pupunta kami ni Ray sa admin para po magpa-gate pass. At kukuha kami ng buhangin. So, ito po yung sinasabi ko na kasi ang pagkakaalang po kukunin po ata to. Kasi pag natapos na po yung plastering, sunod naman po yung paglalatag ng mga PVC pipe. Alam ko nakapaglatag na eh. So, flooring na ang susunod. Hello po, magandang araw. Medyo may paulan-ulan ngayon sa Tansa. Dito rin sa Gentry, umulan. Ayan, basa oh. So, ang ginawa ng team nung nakaraan, plastering. Tapos, tingnan nyo to. Ito po yung pinaka-topping ng developer. So, pag ganyan po kasing topping, tinatanggal namin talaga yan. Tsaka na kami mag-i-install ng tiles. May tendency po kasi yung kumapak yung tiles pag ganyan po yung surface na paglalagyan natin. So, dito po by Monday, pwede na po kami pwede na kami gumalaw sa Kisame. So, meron ako dito mga ililista, mga PVC na gagamitin, tsaka tiles. Magpa-final kami ng bilang para po dun sa mga pang-interior na materials. So, ganito po ang weather natin, no? Naambon.
So, buong labas na plastering na. So, dito yata sila gumagawa sa loob. Break time. Break time po. Kaya hindi muna namin sila inaabala. Ang oras ay, ayan, alas 12 pahinga yan eh. 11:30 hanggang 12:45. Yan po ang pahinga ng team. Minsan kasi naabala namin yung pahinga kaya hindi muna namin sila abalain. So dito, ayan na, nag-estimate na po si Ray ng mga materyales na gagamitin. Kung ilan piraso. So, dyan po sa may bintana. Dito po sa may bintana, open po yan. Tapos ito po, gagawing pinto, access yan, para dun sa laundry. Laundry po yun dito sa area na to. Tapos, stay pa rin yung bintana. So, pinapa-estimate ko na kay Ray yung PVC na gagamitin. So, gagalaw na rin po yung roofing namin dito. Magpaparoofing na. Dito na part. Ayan, umaambod, no? So again, pag napanood nyo po yung vlog namin dito sa YouTube channel namin, pag ganito pong existing na yung unit, advice po namin yung pinaka-flooring po sa second floor, patong ano yun eh, tapping na lang. Ayun po oh. Tapos saving. Kaya kailangan po talaga tanggalin. Ilang ano? Times 50. Meron na napili si sir ng mga tiles eh. Kaso sabi ko, ipa-final kasi merong mga gagawin pang mga laundry. Yan, pinapasukat ko po ulit yung sa tiles dito. Actually, meron na kaso nakalimutan ko na eh. So, pati yung bathroom pa, bilangan na rin natin. Yung hagdan ni sir, actually matibay yung kahoy, hindi ka nabibili. Stay na yan. Good decision. Kaso ito po nadumihan, pero may paraan naman po yan para bumalik sa dati. Etong tiles ni sir dito sa baba, ipanguhuli namin to kasi kadalasan naman dito kami nagtatambak ng mga materyales. Actually, meron na kaming pang kisame Ayan o, mga metal stud, pang partition. Tapos ito, meron na po kaming cement board. Nagagamitin pong pang kisame yan. Tsaka ito, insulation. Ayan, meron tayong mga insulation na. Naka-ready na yan. So, sakto, pwede na po kami magpakisame muna. So, pinanghuhuli natin yung baba kasi yun nga, bukod sa tampakan yan, kung ito may tiles na, malamang madadamage lang yan. So, ganun lang. So, bali dito guys, ayan, na-plastering na rin yan. So, dito rin po sa kabilang side, ayan. Pag okay na po yung plastering namin dito, papasukan naman to ng pintor para po sa pagmamasilya. Pero ito pong mga kahoy na to, gusto namin tong maipahakot na kung wala nang paggagamitan yung may-ari kasi ang isusunod naman po is pagpo-flooring. Ayan, meron pa tayong mga bakal dyan. Tapos ito po yung mga natibag. Dapat ito po ipahakot na rin yan.
So, dito rin po, pwede na rin po kami magpakisame. Tatanungin ko yung may-ari kung anong kisame ilalagay namin dito. So, bali guys, dito, since dito na sila nagka-plastering sa loob, dito po meron tayong open. Ayan, yan ang gusto ng may-ari. Hindi siya totally sarado talaga kasi magkabilaan sa kapitbahay, tas may katabi. Gusto nila may open, may ventilation, may pasukan, may labasan ng hangin. Tapos ito yung papuntang kitchen access. Tabi po. So, nagka-plastering sila. Ayan, break time lang muna. So, dito yung kitchen area. Pinabilangan ko na rin kay Ray ng PVC muna. Yung the rest na medyo hindi pa nalagyan ng flooring, yung tiles, tsaka na lang muna. Ayan, baka naman wala na kami paglagyan ng mga materyales. So, ito rin yung sinasabi ko sa inyo, kagandahan na pag nagpagawa ka, mas maganda yung umuulan. So, naka-plastering na tayo dito. Plastering. Pag na-plastering na po, pwede na rin po yung electrician pumunta dito para naman po sa wirings. So, ganun lang sa atin. Proseso tayo para malinis ang gawa. So, dito, ayan o. Meron tayong gutter dito. Yung gutter ni Sir dito, concrete. Tapos, ang bagsak po ng downspout dito, ayan. Dito na po ang bagsak niyan. Ayan po siya. So, galagay tayo ng tubo dyan, mapunta dito. Nakakonect po yan doon sa may drainage. So, dito, iisipin natin, medyo delikado kasi baka may pumasok na masamang loob. Ito, isi-search ko, pag-iisipan ko maigi. Ang suggest naman namin dito, lagyan ng grills. So, ang purpose nun, kung magkakaroon sila ng, halimbawa, pwedeng magsampay, pwedeng, di ba, pwedeng maging sampayan yung pinaka-grills. So, ang main concern kasi ng may-ari dito, ayaw nilang masyadong sarado, masyadong kulob. So, ayun. Abangan natin yung mga kaganapan. So, ayan sila. Gising na. Dito sa ano? Ito. Delivery naman yung